Palaisipan din para sa ilang taga-Albay kung paano ba bangon matapos manalasa ang bagyong Christine. Ang ilan hindi lang nasira ang bahay, wala na ring babalikang kabuhayan. Mula sa bayan ng Pulanggi, nakatutok live si John Consulta. John? Mel, sa pagpasok namin sa daan patungo nga sa probinsya ng Albay ay tumambad sa amin ang pinsalang inabot ng ilang residente sa pananalasa ng bagyong Christine. Dahil not passable ang national road sa Bao, Camarines Sur, umikot kami ng halos 2 oras sa alternate route ng Buhi-Iriga Road para makapunta sa probinsya ng Albay. Nadaanan namin ang mga residente na nagpapatuyo ng mga basang gamit sa kalsada. Isa na rito si Mila na nabasa ang gamit matapos pasukin ng tubig ang kanilang mga bahay na lubog pa rin hanggang ngayon sa baha. Bigla kasi yung paglakas ng pagtaas ng tubig. Kaya nagmadali din kami maiahon yung mga gamit namin. Hindi na ubos sa sobrang lakas ng pagtaas ng tubig. Kaya ayun, basa. Basa karamihan sa gamit namin, basa. Pagdating namin sa Libon, Albay, kaliwat ka ng pensala ang tumambad sa amin. Ang dating garahe na nasa aking harapan, tuluyan nang naglaho. Sa kasagsagan kasi ng pananalasa ng bagyong Christine, ang rumaragas ang baha. Unti-unting kinain ang lupa na nasa ilalim nito na naging sanhi ng kanyang tuluyang pagguho. Kasamang natangay ng rumaragas ang baha, ang traktora, sasakyan, motor, tricycle at mga alagang hayop ng may-ari. Nananawagan po ako kay mahal na Pangulong Bongbong Marcos na sana po matulungan po kami sa nangyaring tragedyang to na maibalik po ang pangkabuhayan dati namin dito na lalo sa pagsasaka. Di rin nakaligtas ang ilang palayan sa Libon, Albay na natabunan ng makapal na buhangin at lupa. Makaraang bumigay ang dike sa lagasan ng baha. Wala na po. Yun na lang ang parang disyerto na. Di nga po namin alam kung paano mag-uumpisa eh. Mga basang dokumentong pinapatuyo naman sa harap ng munisipyo ng Libon ang aming inabutan. Pati munisipyo pinasok ng mataas na baha, kasamang nalubog ang ilang sasakyang nakaparada sa compound nito. Ayon sa Libon LGU, 2 ang patay sa kanilang bayan habang 1 ang nawawala matapos matabunan ng bahay ng landslide sa barangay Burabod, Libon, Albay. Nasa ilalim na ng state of calamity ang Libon, Albay. Pinaka-worst flooding in history sa amin na bayan ng Libon. So grabe po. Marami pong lubog at nawala ng bahay. So mga used clothing po ang kailangan po namin. Tulong-tulong naman ang mga tauhan ng Philippine Red Cross na kasama sa humanitarian caravan galing Maynila sa pag-alis sa pila ng mga tumirik na sasakyan. Ang haba nito aabot sa 500 metro mula sa San Fernando Milaor Road sa Camsur na daan patungong Naga matapos abutan ng mataas na baha sa kasagsagan ng bagyong Christine. Mel, sa panahon na tulad ngayon ay malinis na maiinom na tubig ang isa sa mga pinakakailangan ng ating mga kababayan. Kung kaya naman malaking biyaya kung ituring ng mga taga-Pulanggi, Albay, itong malinis na tubig na pinamamahagi ng PNP Region 5. Ang tubig, Mel, galing sa BFP, dinadaan sa water desalination equipment ng PNP at saka naman isinasalin dito sa mga nakapilang mga galon ng ating mga residente. Inaasahan, Mel, na sa mga darating na araw ay iikot itong equipment na ito ng PNP Region 5 para magbigay ng libreng malinis na tubig sa ating mga nangangailangang kababayan dito sa Albay. Yan muna rito sa Pulanggi, Albay. Balik sa iyo, Mel. Pero John, may mga daan pa ring lubog sa baha. Meron bang impormasyon kung kailan inaasahang huhupa yung mga yan para maabot naman din yung iba pa nating mga kababayang naapektuhan ng bagyo? John. Alam mo, Mel, doon sa mga experience na kinukwento ng ating mga kababayan ay inaabot daw talaga ng mga 3 araw, kuminsan ng 1 linggo bago humupa yung mga talaga matataas na baha. Pero sabi ng ating mga nakausap ay itong pagbaha na ito ay talagang kakaiba. Grabe daw ito kumpara sa mga naranasan nila. Kaya inaasahan na mas matagal pa ito. Kaya ang pakiusap ngayon talaga ng ating mga kababayan ay mga malalaking equipment ang ipadala para makalusot doon sa mga unpassable areas nang maabot yung mga talagang nangangailangan na ng tulong na ating mga kababayan na hindi pa rin kumakain at hindi pa rin naabutan ng tulong. Mel. Ingat ha, John. At maraming salamat sa iyo, John Consulta.